Si Juliana, graduate na. Si Matmat, hindi pa graduate sa pagsali-sali sa Miss Gay. Pageant, Tama ba? pageant. Yes po. Oh. Ako tapos na. Laging ba't pa sumasang tanda-tanda mo na? Medyo masakit lalo na kung manggagaling sa mga kabatchmate mo, di kaya sa may edad din na nagbabash. Gusto ko pang mag-pageant, pero alam ko sa sarili ko na hindi na ganun yung utak ko due to health condition na yun. Kumusta kayo ni Vice? Kasi dati may issue na parang tinetext mo siya, ganyan. Kami ni Vice, feeling ko, Kasi mostly, insinuate pa na pagkaaway ko, kaaway mo. Kung magagalit ka sa akin, hindi ko na problema yun. Basta ako, isa lang sasabihin ko. Sa Daily Tribune, grabe yung description sa'yo. 1, 2, pug face, Rolex looks embarrassed on that wrist. at least naka-Rolex ako. Kasi ganyan ang lagi nilang rebat eh. Palibasa, hindi ka mukhang babae, hindi ka naman feeling babae. Ayan, at kasama na natin ngayon ang reyna ng mga talakan. At pagdating sa Q&A, ay, Diyos ko, kabog na kabog ang kanilang mga kasagutan. Siyempre, kasama natin ngayon ang first runner-up sa Miss Q&A 2018, Miss Matmat Centeno. Yeah. At ang grand winner sa Miss Q&A, Miss Juliana Pariscova Segovia. Thank you. O, di ba? Paano Oo. yung thank you? Thank you. O sandali, Sweet. medyo naninibago ako ha. Kasi si talagang nagbihis siya. Parang true to her image na madam-madaman. Hindi po. Hindi, talagang Effort. Oo, kasi ang basa ko lang, si Juliana graduate na. Si Matmat hindi pa graduate sa pagsali-sali sa Miss Q&A or sa Miss mga Gay, sa Miss Gay. Pageant, Tama ba? pageant. Yes po. Ako Oh. tapos na. Tapos when you say tapos na, ayaw mo nang sumali. Ayoko na. Bakit? Nung una Mama Ogs, pagka panalo ko ng Miss Q&A, dapat talaga, hindi na talaga ako sasali ulit. Mm-mm. Kasi parang for me, okay na, na-achieve ko na yung malaking crown. National pageant yun, tapos national television pa, parang okay na ako, wala na akong dapat panghabulin, ganyan. Pero, mamimiss mo kasi eh. Oo. Hahanap-hanapin mo yung hiyawan ng tao, yung ingay, yung pag-aayos, mga ganyan. So, bumalik ako ulit. And then, nung sinabi kong ayoko na, due to health condition na yun. Oo, nung na-stroke na ako, doon ako nag-decide na, since in-advise ng doktor ko na number 1 talaga is kailangan iwasan ko ang puyat, ang mga Miss Gay, di ba, umaabot yan ng 4 a.m., 5 a.m. Totoo. So, hindi ko na talaga kakayanin. Ngayon, simula nung na-stroke ako hanggang ngayon, sanay na ako matulog ng 8 p.m., 9 p.m. Gano'n na ako. Ang taray mo, nakukuha mo yan. Tao. Oo, as in gano'n na. Pag pumatak na ang 10, groggy na ako niyan. As in, hilong-hilo na ako. Kaya Body hihiga ako clock na siya. mo. Ganon. Oh. So, kaya lang ako nag-Miss Mandirigma last year. Gusto ko lang, meaningful yung exit ko sa trans pageantry. Yung meron ako isang sasalihan na alam kong malaki, pag-uusapan, then yun na. Hindi naman ako nag-post or nagbigay ng statement na ayoko na. Basta ako inano ko na lang sarili ko na okay na. So yung huli mo, Yun, anong Miss Mandirigma sa so Gensan. anong naging placement mo doon? Kasi ano yun parang 60 plus candidates kami, tapos down to 25, down to 12, down to 5. Tapos awarding. Umabot ako hanggang top 12. Okay na ako doon. Kasi ang dami namin talaga. Lahat yata ng sikat nando doon, di ba? Yes. At least nasa top 12 ka, hindi ka bottom. Yeah. Pero, why not? So ito, graduate na. Kumbaga nag-masteral ka na, nag-doctorate ka na, Juliana. Si Matmat, bakit hindi pa siya sumusuko at bakit tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga pagsali? Pahingi po ng pera, pahingi po ng pangbigay sa allowance ng nanay ko, pahingi po ng pampakain sa mga dogs and cats ko, at pahingi po ng pahingi. Wala po, bukod doon po sa mayroon akong pangangailangan na hindi ko inaasa. Dahil yun ang pinakaano ko plataforma ko para maging relevant. Kasi doon po sa pageant, kahit ganito na yung edad, yung itsura, yung katawan ko, kasi kailangan glamorous ka lang doon at well-poised. Inclusive naman na ngayon ang beauty pageant, regardless kung voluptuous ka or hindi. Ang sa akin kasi doon ako nakakakuha ng maraming racket. Hindi na iintindihan ng iba. Laging, ba't pa sumasang tanda-tanda mo na? Medyo masakit, lalo na kung manggagaling sa mga kabatchmate mo, di kaya sa may edad din na nagbabash. Pero okay lang yun sa akin. Kasi nga, unang-una sa
lahat kasi hindi naman ako magkakaroon ng kotse kung hindi dahil sa pageant. Mm-mm. Hindi ako makakabili ng mga kakaunting lupa-lupa Oo. kung hindi dahil doon. At saka, ayaw ko kasi ng pabigat, ayaw ko ng utang. At higit sa lahat, di naman ako cloud chaser. Kasi kung popularity-wise, fame is, naaral ko na yan. 4 years old pa lang ako nung inintroduce ako ng tatay kong ex na soldier. Sa mga singing contest kasi ako nagsimula. So, from that itself, kung bakit ako hindi tumitigil, unang-una sa lahat na rason is, doon ako nakakakuha ng racket. At bukod pa doon, di ba, may kasabihan tayo na ang lolo mo, pag pinatigil mo sa isang trabaho, Hihina. magpipilit yan. Kailangan magtatrabaho. Parang ganun din po ako. Malala sa akin yung passion. So, hanggat kaya, go nang go. Kasi ang sarap lang na pakinggan yung ang dami mo ng karanasan, tas sinishare mo sa bawat. Iba na ang atake ko sa pag-QA ngayon dahil nasa tinatawag na wisdom. Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon Oo. sumasali ako. At saka, ang sarap lang i-encourage sa mas mabuti ang mga bata ngayon na sobrang entitled na hindi magiging basihan ang isang corona sa isang gabi. Nananalo ka lang. Tapos pagmamaganda mo, pinakaayaw ko yun. Gamitin mo yung boses mo sa ayon kung ano sinasabi mo. Kasi ang iba magaling lang magsalita dahil nagagaya na ngayon. Dan may TikTok, may itong mga interview natin. Madali nila yan magaya. Pero ang tanong, sino ka nga ba sa likod ng camera? Diba? Para tayo nagmi-miss Q&A na rin, di ba? Hindi ako handa Di ka dun, handa, oo. Hindi Teka Teka muna, umuo lang si Juliana. Siya yung grand winner. Oo. Ganyan siya. At saka ugali ko na ganyan ako magsalita. Mahaba talaga itong magpaliwanag. Yun yung naging strength ko and weakness niya nung Miss Q&A. Kasi may time limit yun eh. Siya kasi mahaba lagi siya mag-QA eh. Hanggang super paliwanag. at higit- Word per word. At higit sa lahat, sorry to button na, ako waray kasi ako. Oo, Hirap kaya- ako. Kaya humahaba. It's because hirap ako maghanap ng tamang Salita. taga. Term, oo. Ako, Siya talaga. mabilis. Kung ano yung tanong yun, nakagad yung sagot. Tsaka Ganon. sanay ka. Sanay Ganon, ka oo. na mag Mas mabilis. So, hindi naapektuhan yung pag-iisip mo nung na-stroke ka? Actually, naapektuhan siya. Kasi, after ko ma-stroke, gusto ko pang mag-pageant, pero alam ko sa sarili ko na hindi na ganun yung utak ko. Up until now, marami akong bagay na nakakalimutan. As in, nakakalimutan. Ang pinakamalala sa akin, naglilinis ako ng kondo, tapos nag-CR ako. Siyempre, pag CR ka, pag pupup ka, cellphone, di ba? Abang nakaupo ka, cellphone. Tapos tumayo ako. Nagtuloy ako ng linis sa sala. Nung sa CR na ako maglilinis, doon ko palang nakita na may poop. So doon ko pala na-realize na, ay, nagpoop pala ako kanina. Uy. Nakalimutan ko. Nakalimutan mong maghugas? Yan. Magbidet? Basta tumayo lang ako. Akala ko Oh. umihilang ako. Tapos lumabas ako, ganyan. Tapos doon ko lang, nung maglilinis ako ng bathroom, doon ko lang nakita na, ay, oo nga pala, nagpoop pala So, ako. kinabahan ka? Mm-mm. Na parang, oh my God, Hanggang ngayon, pakakalimutin na pala ako, ganun? hindi naman madalas, pero may mga time na nagtatalo kami ni mama kasi may mga hindi ako matandaan. Halimbawa, sa pagbabudget, mama, nagbigay ako ng ganito sa'yo nakaraan. Nung isang buwan pa yun, gaganyan, hindi kakabigay ko lang. Tapos bigla ako maalala, oo nga pala, ganon. May mga ganon na ako ngayon. Nasa lahi pa naman namin yun. So, lahat yun, God. inaano ko sa doktor ko para maagapan. Oh, so, yung pag-iisip mo, like yung... Feeling ko, hindi na ganon din katalas. Ah. Kaya sabi ko, baka okay na yung naging journey ko sa Tama. pageantry. Baka asa ka na lahat ng reason para mag-stop. Parang okay na, ibigay naman natin sa iba. Ang nakakamiss lang naman talaga toog sa pagpapageant for me iba yung feeling ko, iba yung achievement ko pag natutuwa yung mga tao, pag nakikita nila ako. Yun yung number one sa akin. Kahit hindi na ako manalo, yung hiyawan, yung palakpakan, yung ibang feeling. Kaya yun yung nakakamiss. Pero yun sabihin natin na sasalang ako ulit, mag-Q&A ulit, magpapasarela mo kung hindi ko na carry. Oo. Oo, hindi ko na kaya. Oo. Ang bata ko sumuko. Paano pa ako? Oo nga, ito hindi sumusuko Oo. pero tinan mo naman. So nakakarinig ka ng matanda na yan, ganun. Hindi mo ba siya ginagawa ng paraan like, ay magpapabata ako, magpapasexy ako? Iba kasi yung itsura ko, Mama Odds, kapag nakaayos na pangpajan. Kaya may sekreto din dyan kung bakit. Uso na ngayon nakalugay, uso na ngayon never naman akong nakitrend. Babaguhin ko lang kaunti yung makeup, makikitrend ako. Pero kaya ako nakabanat lagi, nakakadagdag siya na gumaganon yung mukha mo. Yun ang di nila alam. Pag nagbanat na ako, kasi yun yung trademark ko, at saka doon ako mas malinis tingnan. Pag nagbanat na ako, nahihila to.
Tapos kailangan ingat ka lang doon, titingnan mo lagi pa bago magsimula. Ano ba ang tsura ng ilaw? Gaano kalapit yung horado? Kailangan alam mo. Kung malayo yung horado, kailangan malaki at makapal yung eyeshadow mo. At saka makapal yung foundation. Kung malapit yung horado, may Pero ako wala technique akong ka pakialam. doon. Ikaw yun. Ako wala akong pakialam. Malayo, okay na yan. Mas maganda yan, malayo. Oo. Pero number one pa din, hindi naman sila babase na ngayon. Performance pa din. Kaya kung bakit nagtataka, nanalo pa yung yung matabang matanda. Sabi, pinanood nyo ba ako? Kung gaano ako kaliksi sa entablado. Ganon yun naman Mga sa likod ka na manang humingal. Pagka sa likod, iba na nung bata. Nung bata, Diyos ko, wala kang maramdaman. Gusto mo halos kahit hanggang alas 6 pa mag-misgay. Ngayon, iba. Kaya nga may teknik ako dyan. Kung hindi siya nakakalakad sa mga pageantry dahil di na niya kaya yung taas, may teknik ako. Customize ako ng ganyan mababa, lang. Pag individual exposure, yung isa-isa lang kayo, kailangan mababa lang. Tapos para makapal yung ma-retain ko takong. yung energy. Makapal yung ang tawag nga sa akin, ninang ka. Oo, ninang sa kasal. Yung mga pang gano'n. Wala akong Oo, pakialam. ganun nga. Inaasar ko pa siya minsan pag nagpapageant kami na, ay, Chang! Chang, saan po kasal? Chang, ganyan. Kasi talaga yung kanya gano'n. Pero pag marami yan, pag sabay-sabay na kaming lalabas, balik na yung balik siya sa mataas. platform. Kasi lalamunin siya ng mga candidates Ang papayat na matangkad. Pero yung mataas yung takong, pero 2 inches lang yung tingkay. At kumbaga ganun ka lang. Tapos platform lang siya. Takip naman na. Ganun technique na sinasabi ko sa kanila. Kasi ang Ryu May, Artura, hindi talaga kakayanin. Ryu May. Ryu May. At saka, lalo pa nung nagkasakit ako nitong last October, nagkaroon akong mga Swarovski crystal sa kidney part. Kidney stones. Yun, Swarovski tawag ko. Swarovski. Yun ang iniingatan ko Baka kasi ka-pageant niya, hindi ba niya? babalik-balik. Hindi kasi puro fast food. Yun, number 1 bawal. Correct. High in cholesterol. Yun lang ang pinakamadaling pagkain sa mga pageant. At saka naging abusado ako din noon. Inom ng alak. Yun lang naman ang naging ko bisyo. Nung tinigil ko yun, ayun na. Yung mga Swarovski biglang embedded na pala siya dito sa may kidney part. Ang sakit. In-embroid. Pero bilib naman ako sa'yo kasi happiness mo kasi ang pagsali-sali. Masaya. Ito naman, natanggap na niya na okay na ako sa journey ko. Kahit hindi nyo na ako binibilang sa mga okay lang. Ganun. Kasi minsan makikita mo, may mga pages na gagawa ng the iconic queens in trans pageantry. Hindi lahat mga picture nila, wala ako. So parang okay lang, parang hindi na big deal sa akin. Kasi, Oo nga kasi di ba one time, Juliana, meron yata yung grupo ng mga winners tapos wala si Juliana dun sa It's Showtime. Yeah, yun, Grand Finals ng Season 3, which is Ann Patricia Lorenzo yung nag-title. So, parang yung mga tao, ako yung nahanap. Sabi ko, syempre, ang sa akin kasi Mama Ogs, that time, eto totoo to hindi pa nag-Grand Finals. Kausap ko na si Katrina Sino si Katrina? Lopez. Siya yung nag-grand winner ng Miss Q&A sa Kumu. Kumu. Nung time na lahat Pandemic. online, siya yung nag-title nun. So parang for me, sabi ko, habang nag-uusap kami, ako, sila, yung ibang mga Miss Q&A queen, sabi ko, parang feeling ko, hindi na dapat ako yung laging nandiyan dyan. Sabi ko, bigyan naman ng time na mag-shine si Mitch at saka yung Miss Q&A sa Kumu. Spotlight. Sabi ko, ibigay naman natin sa kanila kasi ako okay naman ako sabi ko ganyan. Ngayon, nung nag-season 3, nag-grand final sila si Ann Patricia, minessage yata ako ng Showtime staff madaling araw. So sabi ko, parang imposible na talagang maka-attend pa ako kasi syempre maghanap pa ako ng gown, ng mag-aayos sa akin. So, hinindian ko na, sabi ko, hindi na po talaga kakayanin. So, hindi na ako nakapunta. So, in-invite ako. So, ang totoo nun, in-invite ka, ako hindi ka initsapwera. Hindi. Pinost ko yun, Pinost ko yun sa account ko, sa Facebook page ko na I was invited. Pero though late notice na nga kasi, so parang feeling ko, hindi talaga ako aabot. Tapos ang call time parang 6 a.m. 7 a.m. sa sila na grand final sa ABS, sa ASAP studio. So sabi ko, hindi na yata talaga kakayanin. So at least na naramdaman mo na kailangan ka pa din kasi nga ikaw yung first ever. Oo. Pinaliwanag ko rin naman na ng yan, in detailed na
hindi lang talaga nag-abot. Kasi ang lumalabas nung araw, si Juliana kasi, because of your political beliefs, kaya hindi ka Political nakasama color, doon. yeah. Oo. So, hindi mo naman inisip Hindi. yun. Hindi ko inisip na gano'n. Feeling ko, nung time na yun, hindi talaga. Walang labas ang politika dun sa mga oras na Okay. yun. So, when was the last time you guested on It's Showtime? Oh my God. Nag-trending pa ako nung kumain ako ng mais. Kumain ako ng mais Yung parang challenge. Yeah. Yung halos naglulupay na sila, Vi, sila Vong Kakatawa, 2020 yata? 2020, parang Magay or 2021. Oh. Parang yun yung last ko. Yun yung time na pa-end na rin yung contract ko sa okay. ABS. So, yun yung araw mismo na kung kailan namin tinape yun, yung kumain ako ng mais. Doon din ako nakipag-usap sa mga boss ng Showtime na nag-remind niya ako na mag-end yung contract, ganyan. So, gusto ko pa syempre ma-renew, ganyan. Kaso nga, due to franchise issue nga nung ABS noon, di ba? So, parang sumabay. So, parang feeling ko, ayoko sumabay sa bigat na uunahin pa ba ako na isipin na i-renew ka o hindi kaysa sa bigat na nararamdaman ng buong ABS-CBN sa prangkisa, di ba? Kaya sabi ko, baka maghintay na lang ako kung kailan pwede. Until na after mga siguro 5 months, kinuha ako ng Viva. Tinatanong din nila, Juliana, kumusta kayo ni Vice? Kasi dati may issue na parang tinetext mo siya, ganyan. Actually, pinag-usapan natin yun sa OG Inspired, yung dumalo pa sa Parisan. Na ang kinuha na naman ng mga tao is nagmamakaawa ako na bumalik ng Showtime. Yun na naman yung kinuha nila na ang sabi ko naman doon, syempre, ang tanong mo sa akin doon, what if kung kunin ka? Di ba sabi ko, syempre ako, sino ba ako para tumanggi? Syempre, ako pag bawang gusto nila ako mag-guest. Kami ni Vice, feeling ko, kahit hindi kami madalas nag-uusap, okay kami. Yun ang importante. For me, feeling ko okay. Kasi this past few years, after ng mabigat na mainit na ng eleksyon noong 2022, siguro 23-24, may mga messages na ako sa kanya na congrats, sa magpasikat nila. Kasi minsan meron pang time na banggit niya ako one time sa Showtime, nag-thank you ako, tapos parang nireplyan pa niya ako na deserve mo naman, ganyan. Even ngayon, yung Call Me Mother niya, kinongrats ko siya doon. Though okay lang kahit nag-sin, ang importante sa akin, nababasa niya. Kaya feeling ko okay kami. Siguro parehas lang namin pinili na tahimik na lang. Oo, tama naman. Oo. So si Matmat naman, kaya ka sumasali sa mga pageant because ang dami mong binubuhay? Madami. Nagsimula siya sa nung una, nakita, 11 kami magkakapatid. Pangalawa ko sa panganay. So, sa 11 yun, nakikita ko hindi kaya ng mga magulang ko na mapag-aral kami lahat. So, ang ginawa, dahil kikita ko naman na kaya kong tumulong, yun, nagpa-Manila ako. Hindi ko na malayan kakasali ko ng Miss Gay. Akala nila yun, para lang sa script, sa pagki-Q&A. Di nila alam, kahit ulit-ulitin nyo, nung nasa 20s pa lang ako, yun at yun ang babanggitin ko dahil totoo yung kwento na yun. Minsan nga sasabihin nila paawa lang o paumay. Kako hindi. May rason yun kasi gusto ko lang maging proud ng bawat isang. Kasi bawat isang miyembro na LGBTQIA, natural na breadwinner yan. 8 na pagtapos ko sa kolehiyo. Wow! From there, hindi lang natapos. Ewan ko, parang hindi ako mapakali pag quota na ako at sobra-sobra yung naiipon ko. At tanungin ko, anong kailangan ng pamangkin kong isa? Anong kailangan? Siguro kako mula pagpapakasal, pangbubuntis, panganganak, binyag, hanggang sa kung saan pa kayanin at ipagkaloob ng Diyos. Yun lang naman sinasabi ko. Kaya kung inuusgahan ako, tumatawa lang ako. Lagi lang, God bless sa inyo. Hindi ko kaya yung kaya niya. Kaya kasi nakikipagbardagulan minsan kapag inaaway ako, sino yan na sinasaway ko siya. Baka sumagot. Ay, Kasi sasagot talaga ako pag may maaway sa kanya. So, sasagot ako, alam niya yan. Alam niya na tabi mo ako. Ganon. Di kasi, so, hindi ko na lang nire-review. Lalo na pag alam ko na sobrang below the belt, tapos alam ko na hindi siya sasagot, ako talaga nagre-reply. Ako sumasagot sa mga basher niya, itabi mo ako. PM ko, huwag kang magre-react ka, akong bahala. Ako Oh. So, may mga basher niya, nagiging basher ko na kahit hindi naman. Oo. Siya amiable. Tsaka Miss Amity ka. May sarili kasi kaming mga sekreto na sabi ko, kahit naman tayo, hindi kami katulad ng iba na pag nag-away tayo, alalahanin mo yung mga oras natin na nag-private chat tayo, na okay tayo.
Hindi natin yan yung mga tipong parang batang isip na, di ba ikaw si ganito, i-expose mo, ayoko ng mga gano'n. So, kung may galit ang isang tao sa kanya, tapos kaibigan ko siya, sasabihin ko, labas tayo doon. Pag-usapan natin yung iba. Kasi iba yung relasyon namin. Nire-respeto din kita. Kasi mostly, i-insist nila, insinuate pa na, pagkaaway ko, kaaway mo, hindi ako gano'n. Bahala ka. Kung magagalit ka sa akin, hindi ko na problema yun. Basta ako, isa lang sasabihin ko, kaya ko lumabas sa buong Pilipinas saan mang lugar nang walang bodyguard. Ay. May bodyguard ako. Oo, may bodyguard. Ito may bodyguard, paano? Hindi ko alam to kung may bodyguard. Kailangan Pero- niya kasi pero- yung nagte-therapy to eh. Totoo yun, Mama Wiz. Kasi ako, pag may nalalaman ako na kaibigan niya o nakakasama niya pala yung kaaway ko, siya mismo nagsasabi dun sa kaaway ko na, alam mo si Juliana, ganito yan. So, parang nababago yung thinking nila. Lalo na pag hindi ako personally kilala lang ako yung dahil sa kung ano yung nakikita nila sa SOCMED, siya nag-explain. At maganda ka kasi. Ganun din ang ginagawa ko. Oo, tama. Oo. Alam mong may kaibigan ka sa kanya at panatag ang loob mo Yes. kahit mga kaaway Na kahit mo hindi ako ang kasama kaharap. niya. Na alam ko na hindi siya makikisali. Makisasawsaw. Kumbaga siya pa yung dedepensa sa akin. Oo. Hindi kasi Ganun to kami. mamauts magpapatalo. Magmamaganda at magmamaganda. Kaya ako lagi sabi ko, lahat naman tayo ng tao may ganyang klaseng ugali. Hayaan nyo siya dahil ganyan siya. At kung hindi yan dahil ganyan, siguro hanggang ngayon naapakan nyo yan. Oo. Anyway, Juliana, gusto kong marinig dahil syempre kayo, itong dalawang to, grabe, ang andar ng utak pag Wow. sumasagot sa mga tanong. Hindi na, ulitin ko lang, hindi na. Titingnan lang natin kung kakayanin ni Juliana to. Kaya pa Oo. yan. Eto nga, hindi kasi diba, sa Daily Tribune, grabe yung description sa'yo. So dahil ito yung nanggagaling sila doon sa comment mo na hindi kayo pwede mag-inarte, lalo't wala naman kayong napatunayan sa buhay. Sinabi mo yon. Yeah. So, kinote ka ng Daily Tribune. Kung paano ka i-describe, sabi, one tooth, pug face, Rolex looks embarrassed on that risk. White Plains energy. Isla Puting Bato pedigree. Trying to climb beside Amy Marcos. Lectures on achievement as an extra in a Daryl Yap thinking he's a star. Wow. Paano mo siya sorry hindi ko narinig yung sagot mo rito eh. Ako, Mama, habang binabasa mo, nakikita kita para sa'yo ang bigat, di ba? Parang ang sakit. Ganun. Oo. Pero ako hindi. Hindi ka nasaktan? Hindi. Why? Natawa ako. Unang-una, wala na akong one tooth. Matagal na. Napabunot ko na yun. Wala na. And then, pangalawa, at least naka-Rolex ako. Hindi ko naranasan Naka-Rolex yun, ako sa picture na yun. Thank you. Daily Review. Tsaka maganda ako sa picture na yun. Oo. Doon naman sa sinabi na beside Amy Marcos and na parang si Daryl lang naman yung tumitingin sa akin na I'm a star. Well, sana lahat kayo makahanap ng ganung klase ng kaibigan. Yung kahit isa lang may maniniwala sa kakayanan ninyo, sa talento ninyo, ang sarap kasi. 'Di ba? Ang sarap kasi, totoo naman wala akong magagawa kung yun yung description ng Daily Tribune sa akin. Pero sa isang banda, yung laitan kasi Mama Og, sabi ko nga, inaalmusal ko na yan. So, pag, bulldog, lahat na. Kaya nga, sandali lang, since wala na yung isang ngipin mo, kaisa-isa, o di pwede ka na magpa-full denture. Yeah, yun yung goal ko this year. Actually, magpaparito ako kay... Hindi, joke lang. Hindi, dapat kasi, bago ako sumabak ng Miss Mandirigma, dapat talaga meron na. Kaso lang, since ang igsi ng preparation, nagawa na siya nasusuot ko na siya Pero parang binigay sa akin yung dentures ko ng parang 2 weeks, lilipad na ako ng Jensen. So ang worry ko, baka hindi Yung ako adjustment. makapag-QA. Oo. Hindi ako makapag-focus sa question and answer dahil nga mangangapa ako. So hindi ko muna siya ulit. Ninibam. Oh, so anong message mo sa Daily Tribune, lalo na doon sa sumulat? Doon sa sumulat, thank you. Oo, salamat. At saka sa lahat ng sumusulat sa mga pages nila na... Yung mga lumalait sa'yo ng Yeah, babash yung mga- sa'yo, yung umaayon pa ng mga netizens doon sa post na yun. Salamat kasi hindi nila ako nakakalimutan. Oh. Di ba? Hindi nila ako nakakalimutan. Kilala pa rin nila ako. Oh. Maraming salamat. Kahit sa ganung paraan man lang, wag niyo akong makalimutan. Di ba na
Totoo na minsan sa balat ng telebisyon, merong gantong itsura na kinuranahan. Diba? Doon pa lang thank you. Kasi kung mag-focus ako dun sa negative na, bakit kayo? Magtatalo-talo lang tayo eh. Kaya diba, nilait nyo ko na feeling ko naman para maging katatawanan, di gano'n na lang din ang gawin natin. Diba? Gawin na lang natin light na lahat ng Dahil sabi mga mo nga, nangyayari. bashing is... Bash is cash. Diba? Mabakag Sige, Cash. O ito na, dahil mga beauty queens naman itong ating mga bisita, gusto kong itanong sa inyo to, kung paano nyo ito sasagutin. Seryoso na to. Oo. Agree ba kayo Nagseryoso. sa pag-join ng isang trans woman sa mga prestigious pageant tulad ng Miss Universe or Miss International? Ako hindi, kasi noong pa 2018 pa lang sinagot na namin yan. Sinagot ko na rin yan, hindi. Kasi iba yung culture natin, Mama Ugs eh. Iba yung culture natin, iba yung respeto natin sa mga tunay na babae. So ako, feeling ko, kung mag-disagree sa akin yung mga trans sisters ko na, kasi ganyan ang lagi nilang rebat eh. Palibasa, hindi ka mukhang babae, hindi ka naman feeling babae, hindi mo naranasan yung mga procedure, di ba? Hindi, totoo. Kasi, syempre, para magbuka kang babae, ang dami mong gagawin. Ang dami mong gagawin. Tapos, Ang aga mo mamumuhunan sa hormones, Correct. sa mga retoke. Kaya ang bato nila sa akin, hindi mo kasi naranasan. Ganyan. kasi hindi ka mukhang babae Oo, daw. na sa akin kasi, hindi naman yun ang point na kung ano yung pinagdaanan mo eh. Choice mong pagdaanan yan kasi nga choice mong maging mukhang babae. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung biological woman na kanila yun eh, kanilang pageant yun. So isipin mo, kung ikaw, isang bading ka na mukha kang babae, maganda ka rin, tapos sumali ako, natalo kita, anong feeling mo? Di ba masakit? Ganon din sa mga babae. Point eh. Di ba? Oh, tama. Ganon din sa mga babae. Pageant namin to, tapos biglang may sumaling transgender, nanalo, anong feeling nun? Ang laking insulto. Para sa akin ha, parang ganon. Parang, o kaya sa isang prestigious na pageant ng mga bakla, lahat veterana, lahat icon. Biglang may isang sumulpot na baguhan. Tinalo silang lahat. Anong feeling? Yun yung sinasabi ko. Kaya ibigay na natin sa kanila yan. Tanggapin natin ang ibang kultura natin dito sa Pilipinas pagdating sa mga ganyan. Kahit pa ba pumayag ang organizers ng MUPH, feeling ko hindi talaga. Thank you, ha? Thank Galing-galing ng ano mo. Ikaw naman. Parehas kami actually dati pa ng opinion. Pero as time goes by, syempre, sabi ko, kung puso ko lang pagbabasehan, ayoko talaga. But then again, sabi nga ng sinabi ni Naxi Juliana, tandaan nyo, walang sino mang may karapatan hadlangan ang pangarap ng isa. Kung ito naman ay nasa kwalifikasyon ng organisasyon, At kung papayag. go! O kung pumapayag sila, go! Basta lang sa akin, kung saan magiging masaya, sige, go. Kasi hindi naman yan bibigyan ng dahilan ng isang organisasyon kung hindi nila alam kung bakit sila magpapasali ng mga katulad namin na transgender woman. Hindi dahil sasabihin na, insecure lang yan, dahil matanda na hindi makakasali. Ang sa akin lang naman is, hello, it's 2026. Kahit ipagdildilan pa nila na, okay, ako din naman, I'll go for a biological woman. Siyempre, yun ang kanilang pageant. Kami may Miss International din naman, merong ganon. Pero ang sa akin naman punto, para maiba man lang. Maiba kay Naxi. Ang sabi ko diyan is, sino ako para humarang sa pangarap ng isang individual? Kung allowed naman siya, bakit hindi? Yun Ayan. nga is, ang bawat pageant kasi, pinaka-goal kasi dyan is, mission and vision is celebrating womanhood. And whatever type of woman who you are, when you are allowed, then definitely, it's all out there to accept and to embrace you. Ay, antay. Eme lang. Wala tayong. Eme lang. O ito naman, sir o ma'am, ano ang stand nyo kapag kahit naka-dress at fully made up kayo, tatawagin pa rin kayong sir? Na-offend ba kayo or nilalawakan nyo na lang ang pangunawa ninyo? Unang-una, may karapatan ba ako ma-offend? Ito naman. Di ba? Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang. Kasi pag tinawag akong sir, tapos nagalit ako, ano yun? Ano ka nagtitrip? Di ba? Di ba? Parang, bakit mo ako tinawag na sir? Ganyan. Ako hindi siya big deal for me. Okay lang tawagin kang sir. Yeah. Kasi mararamdaman mo naman yung respeto eh. Kesa dun sa tawagin kang ma'am, pero parang nakaka-insulto. Magkaiba kasi yun eh. Kasi may mga ganun tao na, ma'am, alam mong hindi respeto yung pagtawag kayo ng ma'am. Pero meron naman na, sir, good afternoon po. With respect. So sa akin, hindi big deal yun. Wala akong problema. Bahala kayo sa buhay niyo. Ako malaking advantage yung ang lingwahe ng Pilipino. Pwede mo naman tawagin, kino-correct ko in a nice way. Nakshi pulang lipstick.
ko. Nagdamit ako ng bulaklakin. Hindi naman ako nagbarong. Natutuwa kasi minsan inuulit-ulit gaya nga ng sabi na sarkastiko na yung pagkakasabi. Ngayon na kung hindi maluwag o anak, hindi maluwag. Ganun kasi ang endearment ko pag kahit sinong empleyado. Kung maluwag sa dibdib mo, kako, wag mo na lang gamitin yung adjective or mga term na sir or ma'am. Kasi ang Pilipino pwedeng sa, ano po ang gusto nyo? May po lang, okay na wala yun. nang All name. gender na yun. Pero kung uulit-ulitin mo at ididiin, tas ganito, mas malaki yung buging ko sa'yo, hindi naman sa pag-aano, Nakshi, hindi naman to, nagpakahirap ako na ano. Tas sasabihin na naman ang mga nanonood na, lalaki ka nga. Andun na nga, pinanganak ako na lalaki, pero gusto ko nga maging babae. So, gano'n. Kung paano mo ipresenta, kahit di kayo magkaroon ng orientation ng inyong company o ng opisina ninyo, pag nagpalda yan, automatic hindi yan sasabihin na ano. Pero naman, sa mga nachi ko naman na ano, umayos naman. Huwag naman yung papasok ka pa lang ng isang establishmento, nakapambabae ka, pero hindi mo isinasabuhay yung galaw mo. Marami dyan, hello, pa-order ng gano'n. Okay, nandun na tayo mapagbiro. Basta tang sa akin lang, huwag sarkastiko. Kung hindi nyo kaya kaming irespeto, intindihin nyo at for sure may puso kayo, kaya nyo kaming mahalin. Kaya minsan pag may nagtatawag, paano po namin kayo tatawagin, Miss? Wag or, na. Juliana na lang. Juliana. Oo. Pero nakakatawa kasi pag may tutawag sa akin Miss Juliana, kasi kinoconnect nila sa Miss Q&A. Kaya Miss Juliana, Doon ka kasi nila napapanood lilit na yung madalas. boss. Paano yung mga hindi kilala? Pag mga hindi Diba? kilala, Bahala sila. O ito pa, hindi ba kayo naguguluhan? Kasi di ba minsan may mga nagre-react na babae sa CR na, Ay. ba't andito to? Una nga, saan ba kayo pumapasok na CR? Madaming beses ako ganyan, Maodj, pero ako kasi tahimik ako. Pag nandun, nire-respeto ko. Siyempre, merong mga talagang mga obsolete, ibig sabihin mga traditional pa din yung utak. So, tahimik ako niyan. So, ang akin na lang pinaninindigan ko, dito ako kasi nga, eto pananamit ko. Tsaka, ayoko naman sabihin na, eto, may keme na ako sa baba or eme. Wala namang ganun na mga issue. Basta, minsan naharang na ako, sabi ko, ma'am, di ako komportable doon. Tatayo po ako na naka-miniskirt taposan. Lalaki ka pa rin po. Ma'am, wag mo na po inipilit. Mas komportable po ako dyan. Eto na lang po ang laban ko. Pag lumabas ako dyan na balahura at mabaho yung cubicle na yan, dun mo ako sabihan. Napakabango na lalabas yan. I-sprayhan ko yan ng alcohol. Mas matindi pa at wala kang makikitang napkin dyan na nakakalat. Oh. Taray. O ikaw naman. Hindi ko alam saan ako eh. Ako kasi Saan ka pumapasok? sa PWD. Okay. Kung Kasi meron, minsan wala PWD na ako eh. Kung walang para sa Nung PWD. wala pa, nung hindi pa ako na-stroke, sa girls talaga ako napasok. Sa girls. Pero Mama Ogs, yun nga yung sinasabi ko eh. Siguro ako dahil kilala ko. So hindi sila masyadong kukontra na alam nila Miss Q&A, Saka, ganyan, alam nilang bakla, Ah. ganyan. So walang masyadong kukontra. Pero may mga nawi-witness talaga ako na pag mga ordinary tao, talagang kinokontra nila na, ay hindi ka pwede dito, hindi ka pwede. Ganon. So parang, Dahil kilala ka naman. oo, parang siguro parang kaya sa akin, parang ang feeling ko, kawawa talaga yung mga ordinaryong tao na feeling nila babae sila, papasok sila sa CR ng babae, correct. masisita. Oo. So, feeling ko Pero talaga, sorry to butt in na, kailangan din umasta ka ng, yun alam nga, mo yun kailangan eh. nasa kilos mo, Oo. nasa Huwag yung aura mo. papasok ka na dun sa CR ng mga, Hoy! Ano ba? Oh, Nandiyan may mga bakla! Yung mga ganun kasi. Siyempre, hindi lahat, lalo na yung mga yung mga traditional, kaganyan yan. At ang Hindi malala, pag papasok. sinasabi ko na maglagay na lang ng third room para sa LGBT, doon naman ang kumukontra sa akin, kapwa ko LGBT. Na ikaw ako daw mismo dinidiscriminate ko, hinihiwalay ko. Hindi, para lang walang gulo. Kasi pwede naman natin irespeto ang isa't isa na hindi natin naaapakan yung karapatan ng iba eh. O sige, mag-CR ng mga trans women sa pambabae. Hindi naman lahat ng babae, malawak ang utak. May mga makikitid. O mag-CR mga bakla na hindi mo kang babae sa CR na lalaki. Barumbado yung mga lalaki. Bakit hindi na lang natin gawing mapayapa ang buhay? Gawa tayo sarili natin. Ganun. Ganun lang yung naiisip ko. Gastos lang daw Oo, kasi oo. yun. Well, gastusan nila, dam-dam nilang pera. Oh, Charing. So, ano naman ang masasabi nyo dun sa, yung sinasabi nilang factory reset. Ito yung trend ngayon sa social media, yung new generation of gays and lesbians na nai-in love at nagkakaanak pa. Actually,
problema. Parang ikaw, Oo. lady boy, kunwari, Yes, may in love ako sa, Lady boys. sa lesbian, sa trans man. lesbian. Oo. Okay. oo. Hindi Tapos siya- nagkakaanak sila. Yes po, hindi yan hindi lang yan sa Gen Z. Kasi pinanganak ako 1975. So basically, na-witness ko na rin yan noon sa Samar. May mga ganyan sa amin. Ang masasabi ko lang dyan, hindi ako naninibago kasi bawat tao may tinatawag tayong choices. Ngayon, kung choice ko na dito ako ma-in love, na kahit ano ako, pag-girl ako, tas ang tingin ko doon sa trans man na yun is lalaki. So siya lang ang may kakayahan talaga Na mag-bear, mabuntis. na mabuntis. Why not? Mas okay nga yun sa akin kasi mabubura na yung sinasabi nila. Hindi ka minsan magkakaanak dahil ganun ka. Nasa sa atin na yun. Choice yun eh. Lalayo At saka ka. mas okay ba yun? Ayaw nga po pala, sorry. Yeah, di ba? Oo, Lalayo totoo. Nakaka-proud yung mga ganun. Kasi Ako na happy ako. mga responsable ang mga katulad namin. Kahit nga hindi kami mag-asawa kaya namin mag-ampon. Siguro kaya natin bumuhay ng isang Siguro- dosena. At saka siguro ang pinagkaiba lang siguro noon, ngayon kasi talagang nag-e-evolve na yung physical. Ngayon kasi pag bakla ka, pwede ka na maging mukhang babae. Pag babae ka, gusto maging lalaki, pwede ka na magmukhang lalaki. So, wala nang question pag nagsama kayo. Mm-mm. 'Di ba? Wala nang Yeah. wala nang masyadong question. Ay, mukhang babae, mukhang lalaki, kahit magkaiba sila ng parang lahat nagiging happy. Compared noon kasi, pag bakla ka, mukha ka lang bakla, yun lang. Typical. Choice mo na lang kung bubuo ka ng pamilya o hindi. Mm-mm. Di ba? Kasi gano'n noon eh. Pero ang bottom line, ang common denominator ng lahat ng to, choice pa rin ng tao kung paano paano yung magiging buhay nila eh. Gusto kong bumuo ng pamilya pero gusto ko long hair ako. Go! Gusto ko masaya. Mm-mm. Gusto kong bumuo ng pamilya kahit ang laki-laki ng juging ko tapos ako yung di ba? Okay lang yun. Wala akong nakikita problema. Baka mamaya sa sobrang high-tech na ng technology, malay natin pati mga bakla pwede na mabuntis. Di ba? Di ba? Hindi natin alam. Hindi na, Diyos ko, ang dami nangyayari na. Sinasara niyo na ba yung posibilidad na kayo magkakaroon ng biological Ako hindi. kids? Ako hindi. Actually, nung isang gabi lang, nag-uusap, kasi meron ako isang pamangkin ko kasi, mahilig kasi ako sa bata. So ngayon, nag-uusap kami ng nanay ko habang binibisa ko yung mga pamangkin ko. Sabi ng mama ko sa akin, siguro kung nagkaanak ka, spoiled. So sabi ko, gusto mo magkaanak? Sabi ko, gusto ko pa. Sabi ko, gusto ko pa magkaanak, pero hindi ko kasi nakikita yung sarili ko makikita sa babae. O paano? So, kailangan mayaman ako. Kaya yung ginagawa ko, napapayaman ako. Para yung Oo. parang... Joel Cruz, Cruz. di ba? parang Ganyan. Joel Cruz. Surrogacies. Oo. Oo. Pero sa Ganun. point ko is hindi Pero pwede rin ako mag-adapt. okay Why yan, not? okay yan sa'yo. Sa Biological. akin, biological, Hindi. hindi ko kaya. At saka, sabi ko nga, we're 11 in the family. Ang dami kong pamangkin. Sapat na yun. Hindi naman sa inuobliga ko sila. Nakikita ko kasi kung sino talaga yung mag-aalaga sa akin or either way. Nakikita ko sa mga pamangkin ko. May nararamdaman ako na hindi dahil biniito mas nagpo-focus ako dito. Madami akong naobserbahan. So alam ko, nasabi ko ito magiging anak ko. Kasi wala, parang anak ko din eh. Sa akin kumukuha ng allowance. Ako nagmo-monitor. Tapos sa akin Mami Mat kasi tawag nila sa akin. Mami Mat, sabot nito sa mga pag mga school, kahit nasa Miss Gay ako, ganito ang pagkasabot niya dyan sa school assignments nyo, ganun lang. So basically, kontento na ako. Tsaka nanay ka na talaga na mapamangkin sobrang mo. madear, kahit nga sa sangka bakla, mga bakla eh. Oo. Mawalan lang matalo lang yung isang anak-anakan ko. Halika, eto, kahit mas kailangan ko ng pera, o bigay mo yan ng pamasahe. Ganun. Kung hindi sila, kung makakalimot sila, okay lang, walang problema doon. Basta naramdaman nila na nagpakananay din ako. Kaya naimat ang tawag sa akin. Oo. Ano ang gusto nyo sabihin sa mga bagong sibol na bading? Mga Gen Z. Kasi iba na ngayon ang takbo ng utak nila. At sa edad na, millennial, Gen X. I-enjoy nyo lang kung ano yung gusto nyo. Kasi very adventurous sila ngayon. Very mas opinionated sila. Alam nila kung ano mga karapatan nila. Pero see to it na hindi nyo i-risk pagdating ng araw yung future nyo sa mga nangyayari. At tandaan lagi ako kasi lagi kong sinasabi, kahit gano'ng kakagaling, may mas magagaling pa sa'yo. At
kahit gaano ka kaganda, may mas gaganda pa Lagi sa'yo. yung nilalabas na bago. Na pinakamagaling. Pero puhunanin nyo ang pagiging mapagkumbaba. Di ko alam. Pag puhunan nyo kasi ang pagiging humble, hindi ko alam kahit saan ka mapunta, ang ganda mo, ang talino mo, ikaw ang pinaka. Though hindi naman yun ang labanan. Kasi yun na ang labanan ngayon eh. Sino pinaka the best? Huwag ganon. The more na bless kasi hihanap ka ng paraan. Tsaka mas maganda ka tingnan kapag mapagkumbaba ka ang tao. Sarap tingnan mo. Thank you. Ako, sa mga possible na bading, lalo na sa mga opinionated na mga bakla na parang Entitled. lagi silang bumuboses sa kung anong karapatan nila, kung ano. Ako lagi nyo lang titignan yung mga naging buhay ng mga bakla noon. Mga bakla noon na nung mga panahong wala pa, hindi pa usang LGBT, ang rainbow, ang soji, para ma-appreciate natin kung anong meron tayo ngayon. Yes. 'Di ba? Lagi natin tignan yun yung mga ninunong bakla natin. Kasi kung nakafocus lang tayo sa laging wala, kung ano yung wala, magkakagulo lagi tayo eh. Mag-aaway lagi tayo. Pero kung titignan natin yung kung ano yung evolution ng mga sangkabaklaan mula noon hanggang naman ngayon, ma-appreciate natin na ang dami na palang nagbago. Ang dami na palang binigay ng lipunan sa sangkabaklaan. At saka syempre, pag naging bakla ka, huwag mong asahan na pag sinabing rainbow community, para ka nasa paraiso. No. It's a jungle. Ang daming Challenge. mababangis. Ang daming matatapang. Pag hindi ka palaban, pag hindi ka marunong lumaban para depensahan sarili mo, lalamunin ka ng buo. Pero kailangan, lagi mong alam na yung pinaglalaban mo, yun yung pinaniniwalaan mo talaga. Na hindi mo hahayaan na ikaw naman ang lumabon sa iba. Yun dapat ang nila. Correct. Yun naman sinasabi ko na Mama Oj, na be thankful because whatever we are experiencing right now, the freedom that you are experiencing on your era, it's because of our pioneers.